Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Pepe kung saan ay isa pong analyst ang nagbigay babala. Ayan, na si Pepe ay yan, mukhang meron siyang kakaharapin na isang aligasyon. Ayan, dulot po yan ng yung nangyari po ngayon kay Pepe na meron po silang mga developers. Yan ang nagbenta ng malaking amount ng Pepe token. Ayan, binenta po nila yung parang yung naka-reserve na Pepe tokens kung saan ay ito sana ay magagamit lamang um, para sa pagde-develop ng mga projects dito kay Pepe or kung susunugin nila ito. Pero ang ginawa ng ilang mga developers dito ay binenta nila ito para sila ay para sa kanilang sariling kapakanan. Kaya yan, nahati po ang mga developers. Meron yung mga masasamang mga developers ni Pepe at yung mga developers na ang kanilang hangarin ay i-improve at patuloy lamang na palaguin si Pepe. Yan. Pero yung mga ibang kasama kasi nila, ang gusto nila ay i-rug pull na si Pepe. Yan. Bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan na nga po. Si Pepe Coin ngayon ang may tinututukan ay nagkaroon po ng atensyon. Lalong-lalo na yung mga nag-i-invest rito or nag-hold ng Pepe token ay tinututukan po ngayon nila si Pepe Coin dahil sa hindi magandang nangyari. Yan yung sinabi ko kanina na isang hindi magandang pangyayari. Yan, at dyan yung pangyayari niyan ay nagdulot po yan ng negative performance sa market price ng Pepe Coin. Kaya yan, bumagsak po siya ng 22% nitong last 7 days. Kaya yan po, nakikita mo natin yung current market price ni Pepe rito. Kaya yan, medyo nakakalungkot yung nangyari ngayon kay Pepe. At ayan na nga po, yung mga former team members ng Pepe, hindi naman po sila lahat. Ayan, may ilan na mga miyembro ng mga developers ng Pepe Coin. Ay yan na nga, meron silang kinakaharap ngayon na aligasyon ng theft. Yan, pagnanakaw po. Yan. Kasi kinuha po nila. Yan, nakalagay po sa project wallet yung tokens na kanilang ninakaw at binenta po nila yan. Yan, at dahil po dyan sa kagagawan ng mga former team developers na ito ng Pepe, yan, ngayon ay sila na ang sentro ng atensyon ng cryptocurrency ngayon. Kaya yan, pinag-uusapan po kung ano ba talaga ang nangyari rito. At ayan na nga, Pepe Coin rug pull fear surface. Ayan, syempre dahil yung hindi magandang pangyayari na yan, ay marami po talaga ang matatakot rito. Talagang iisipin ng karamihan na yan, maaring ito na nga ay parang isang rug pull na. Yan, kasi yung nangyari, ayan, nakalagay po yung kanilang project na wallet. Isa po itong multi-sig wallet. Yan, at may access po rito yung mga developers ng Pepe Coin. At yan, ngayon, mga kailangan po ng parang authentication sa apat na miyembro or developers. Apat na miyembro. Pero pwede na yung tatlo ay makaka-access na yan. Tapos tatlo sa mga miyembro ang ang mga bad actors. Yan. Ay sila ay nag-usap-usap at nagkasundo para buksan yung kanilang multi-sig wallet na ito. Yan na nga, binuksan nila tapos ninakaw nila yung 16 trillion na Pepe token. Kaya tapos sinend nila ito sa mga centralized exchanges.
Yan po, tatlo po yung mga exchanges kung saan nila ito sinend. Yan po kay Binance, kay OKX at saka kay Bybit. Ayan. Siyempre, sinend na nila ito sa mga exchanges na ito para ibenta, maging cash. Ayan. Bago nila ito ay cash out, diretso sa kanilang mga bulsa. Ayan. Napunta po kay OKX ay $8.2 million. Ayan. Ganyan po kalaki. Ngayon naman kay Binance ay $6.5 million at kay Bybit ay $434,000. Yan, pinakamalaki po ang kanilang linagay rito kay OKX. Kaya yan po yung nangyari. Dahil sa ginawang kagagawan ng mga developers na ito ng mga developers ito ng Pepe, ay syempre nakapagdulot po yan ng takot. Yan. Kaya kung pag ikaw ay nag-hold ng Pepe token, at nalaman mo yung nangyari na ito, syempre natural lamang na isipin mo or pumasok sa iyong isipan na ang isang takot na maaring ito na ay isang sinyalis ng rug pull. Kaya yung mga iba ay napabenta na. Yan, nabenta na nila dahil baka sakaling mas babagsak pa ito. Kaya yan yung ginawa ng iba. Pero agad naman pong lumabas yung mga naiwan, yung mga totoo, yung mga talagang yung mga developers na ang kanilang hangarin ay ang palaguin si Pepe, ay naglabas naman sila ng pahayag. Ayan, pahayag na linilinaw nila. Yan, isang paglilinaw na aayusin nila ang ginawang problema ng ang ginawang malaking problema na ito ng kanilang mga former team members. Ngayon ay hindi naman po nila meron naman pong natira sa kanilang project wallet na 10 trillion na Pepe coins. Yan, hindi naman po nila sinimot. Kaya yan, sabi ng mga naiwan, mga natirang mga developers ay gagamitin raw nila ito para i-compensate yung mga investors, mga holders nila na naapektuhan rito, o para muling paakyatin yung market price ni Pepe sa dati nitong presyo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito. Dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.